Mayong hapon sa tanan. Salamat sa atong panagpundok for our prayer meeting. And before we pray sa atong mga request, mga igsoon, I would like you to open your Bible to the book of Deuteronomy chapter 9. This is prayer number 7. The title of this message, mga igsoon, is Moses' Intercession for Israel. Moses' Intercession for Israel. So nganong nagampo man si Moses para sa Israel aning panahon na, mga igsoon, mo ni atong i-learn, and there are some lessons that we could learn sa ato ang kinabuhi karon nga pag mahitabo sa atong kinabuhi sama sa nitabo kang Moses, we we should learn how to respond. Unsaon nato pag atubang mga kaigsunan ang mga situation sama sa ma-experience or na-experience ni Moses aning panahon na. Stand with me. Deuteronomy chapter 9 verse number 26. Atong dunganon, mga igsoon. Together go. I prayed therefore unto the Lord and said, O Lord God, destroy not thy people and thine inheritance, which thou hast redeemed through thy greatness, which thou hast brought forth out of Egypt with a mighty hand. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you bless each and every one with wisdom. Help us to have a right focus sa message, Lord, nga mong ihatag karon. And help us, dear God, na makasabot mi o makuha ginamo ang lesson pinaagi sa balang Espiritu, Lord, nga mutudlo kanamo kanon. And I pray that you use me, empower me to preach your word, O God, for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So makita nato, mga igsoon, sa verse nga atong gibasa, sa verse number 26, nagampo si Moses ngadto sa Ginoo. Unsa may ang giampo nga dili i-destroy sa Ginoo ang mga katawhan ang Israel nga iyang giluwas. Giredeem niya through thy greatness, ingon si Moses, which thou hast brought forth out of Egypt with a mighty hand. Mura mag-iyang painumduman ng Ginoo ba, Lord, dili baya lalim ang pagawas nila. Dili lalim ang pagkuha nimo nila sa Egypt. So atong panaminan, mga kaigsunan, ang kasing-kasing ni Moses aning panahon na. Okay? So unsa may kanang gibasihan ni Moses, mga kaigsunan, or unsa may mga lesson nga atong angay kat-unon karon pinaagi or sa panahon nga si Moses nagampo para sa mga tao sa Israel. So there are three things that we are going to consider aning lesson, mga kaigsunan, aning text nga atong tun-an karon sa chapter 9. Una, because of their attitude. Because of their attitude. Now, paminaw mo. Usahay kita, pag makakita tag attitude sa usa ka tawo, mura taog kanang mo let go ba, bahala ka sa kinabuhi nimo. Because of their attitude. Now, naay attitude nga gipakita ang Israel, mga kaigsunan, and that is for being a stiff-necked people. Kasabot mo sa stiff-neck? Stubborn, gahig ulo, di matudluan. Makakita ba tagdaghan stiff-neck Christians karon? Daghan kayo sa kada simbahan. Miyo ka nituo man nga naay Ginoo, nituo nga naay kanang naay bunal ang Ginoo para sa mga Kristohanon nga nagpabadlong, pero pabadlong gyapon. Dunay bunal ang Ginoo pag di ka maminaw o di ka mosunod sa iyang pulong, di gyapon mosunod. Amen? Diha lang sa kanang pagpangabig og kalag. Pangabig og kalag para panalanginan ka sa Ginoo. Di gyapon mangabig. Unya mangitag panalangin. Gusto mapuno ang panudlanan. Unya niyo ng Ginoo. O sige, ganahan ka mapuno. Iuli ang imong tithes. Di mo uli. Stubborn ba? Gahig ulo. Amen? Give and it shall be given you. Dili ganahan manabang.
Pero ganahan mo dawat. So ingon na stubborn kayo ang mga Christians, mga igsoon, bisan karong panahon na. Now, diri sa panahon ni Moses, stubborn ang mga tao. Stiff-necked people ang tawag, mga igsoon. Sugdan nato sa verse number 1 hangtod sa verse number 6 para masundan nato ang story. Ingon sa Bible, "Hear, O Israel, thou art to pass over Jordan this day, to go in to possess nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven." Tanawa na ay mga lugar nga mightier than thou, pero unsa giingon? Maposes nimo. Kanindot ana nga news? "A people great and tall, the children of Anakims, whom thou knowest and of whom thou hast heard, say, who can stand before the children of Anak?" Pero gihatag na sa Ginoo daan. Ang imo na lang is to possess it. Laliman ka anak, unsa kanindot ang panalangin gi-prepare. Verse number 3, "Understand therefore this day, that the Lord thy God is He which goeth over before thee, as a consuming fire. He shall destroy them, and He shall bring them down before thy face. So shalt thou drive them out, and destroy them quickly, as the Lord hath said unto thee." Tanawag unsa kanindot ang blessing nga gisulti o gihatag sa Ginoo sa Israel, mga kaigsunan, nga gilid sila ni Moses to go and possess the land. Pero unsa may nahitabo? Before that, mga igsoon, unsa may gisulti ni Moses nila, pagbantay mo ha kay basin mo rabag, pagbantay mo kay basin i-claim ninyo ba ang victory? Hinumdumi, they are mightier than you. Na lisod sila i-conquer by yourself. Pero kinsa man ang naghimo para makonquer ninyo ang kanang lugar? God. It is God, mga kaigsunan, according to verse number 3. You need to understand. Ingon si Moses. In verse number 4, "Speak not thou in thine heart, after that the Lord thy God hath cast them out from before thee, saying, For my righteousness the Lord hath brought me in to possess this land. But for the wickedness of these nations, the Lord that drive them out from before thee." Yun si Moses, pagbantay mo, kay basin maghinambog niya mo. Mao nang gipanalanginan ta sa Ginoo, kay buutan ta. Ingon si Moses, ay ingon ana. Dili tungod kay kamo buutan mo. Ingon si Moses, apan tungod kay sila wicked. Tungod sa ilang pagkadautan, gi-drive out sila sa Ginoo o gihatag sa inyo ang lugar. In verse number 5, "Not for thy righteousness or for the uprightness of thine heart dost thou go to possess their land, but for the wickedness of these nations, the Lord thy God that drive them out from before thee, and that He may perform the word which the Lord sware unto thy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Understand therefore that the Lord thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness, for thou art a stiff-necked people." Murabag, wa ka na uwaw. Nagtuo ka tungod nimo kay ikaw buutan ka gipanalanginan. Mo na sa church, mga kaigsunan, when God blesses the church, ayaw gyud mo gunahuna nga tungod kay buutan magud ko, mo na gipanalanginan ko sa Ginoo. No, God is a just God. He knows whom to bless, He knows whom not to bless. But when God blesses you, He has a reason. Gibless sa Ginoo ang Israel, He had a reason. Mga kaigsunan, una sa tanan, gipromise sa Ginoo na, and God is not slack concerning His promise. Iyan ang gipromise na, panalanginan tamo. Sa panahon pa ni Abraham, ang promise sa Ginoo nahatag na, panalanginan nako ang imo kaliwatan, Abraham. Hadto na sa panahon ni Moses, nagpadayon ang saad sa Ginoo nga iyang panalanginan ang iyang mga katawhan, mga kaigsunan. It was not because of the righteousness of the people. It is because God doesn't know how to forget His promise.
Di siya kamao mo kalimot sa iyang promesa. And because the people, ang kaning mga kaliwat ni anak, ang mga anakims, are wicked people. Ano gipapahawa niya? So ano sabton mga kaigsunan? Ang mga treasure o ang mga napanunod sa Israel naa sa kamot sa mga wicked. And so are today. And so are today. Makaingon ta mga kaigsunan, grabihan no, ang mga kahilayan ba, grabe kay mga gamit. Grabe kay sila og kanang mga, ang ilang resources, grabe kaayo. Mutanaw dayon ta sa kanang buluhaton sa Ginoo, luuya oy. Kabantay mo ana. Uwa mo kabantay ana. Hisgot nag property sa mga kahilayan. Asa sila dapit? Prime lot. Asa dapit ang mga churches? Hidden lot. Dili ganay hapit gamiton sa Google para himuong landmark. Dapat ang church, mga kaigsunan, this is the image of the faith of people. Amen. Asa nabutang ang mga churches? Mo ni siya'y resulta sa pagtuo sa mga Kristohanon. Tungod kay nagkadaghan ang stiff neck, dili matudluan sa Bible, dili ma-challenge, dili ma-push, dili magamit para sa buluhaton. Puros mga greedy and selfish. Dili kamao mga kaigsunan mo tuo sa Ginoo nga iya maning buluhaton, iya man ko, iya man ni tanan. Ipagamit na to sa Ginoo. Wala ang mga Kristohanon karon mga kaigsunan pareha sa panahon ani nga problema ni Moses sa mga katawhan sa Israel. They live only for their own. O tanawa mga Christians karon, di ba mao gyapon? How many Christians you could count mga igsoon nga ang iyang thinking how to become a blessing to others? Pangita mo, apilay mo ko galingon kung asa ka nabilong. Are you living for others or you are living for your own self? Are you laboring to become a help or you wanted to be helped? Na iapili mo ko galingon og survey kung asa ka naapil. Ikaw ba to ang gustong mo tabang o ikaw to ang ganahan tabangan? Ang pagmold sa Ginoo sa iya mga katawhan, mga kaigsunan, is to consider the needs of other people. Nga mahimong tabang ang iya mga katawhan ngadto sa uban. Hangtod karon, God did not change. Hangtod karon, dapat ang mentality sa mga iya sa Ginoo, ang mga alagad sa Ginoo, ang mentality mga kaigsunan is, I want to help, I want to help, I want to become a blessing. Mauna. But because the people of God are stiff-necked people, lisod kay tudluan. Mauna kay stiff-necked man, away from the blessing of God. The blessing of God is to multiply your resources, multiply your savings and everything, mga kaigsunan, so that you could spare it to those who are in need. O, tanaw na to atong mga atong mga status sa kinabuhi. Could we spare? Asa man kadapit nagbarog, asa man ang imong gihaguan, asa man ang kaya sa imong mentality, psychological wallet nimo, asa may kaya nimo i-accept sa imuhang sa belief system nimo. Kaya ba nimo mga kaigsunan nga you could earn as much as more than what you need so that you could help others, or naglisod na gani ka para sa imong personal need? Kaya di na makaya sa imuhang huna-huna. The blessing of the Lord, mga kaigsunan, wala siya nagmatter of numbers. Wala siya nagmatter pila ka digits. Because God knows how to provide any amount that His servant needs. Wala gina nagmatter. Ang ato na is to be content and be ready to receive if God will bless us,
and give God a reason to bless us. Amen. Amen. Si Moses, mga kaigsunan, iyang gibuhat diri, gipakita niya mga tao, tanawa ang panalangin sa Ginoo gihatag sa atoa. Unya, parte pag-claim nas kadaugan, grabe kay tamo isa sa tong kamot. Hey, kami, agayan ni panalangin nas Ginoo. Niyon siya, ay, gahi kay mugo. Muna ay ingna nga tungod sa inyong kabuutan. So ang prayer ni Moses, mga kaigsunan, ang iyang intercession for Israel, naa diha nagsugod tungod kay kani mga tawhana, naluoy siya ba? Stiff-necked people. Muna makita tag stiff-necked people, dapat mausay imuhang pagbati iampo daning tawhana oy. We cannot change them. We cannot smash them to their faces how stiff-necked they are. Isud kayo. Huwag na nag-insulti sa Proverbs, rebuke a fool and you will receive a blot. Pagkita nung kag-away, kung rebuke ka og foolish, corner, no? Badlo nga ang gahig-o, maglagot na siya nimo. So sa gibuhat ni Moses, iyang giampo. Iyang giampo. Pero iyang giremindan, it is God, it is not your righteousness, it is God. God's righteousness, mga kaigsunan. Ikaduha nga atong lion o atong i-learn, mga kaigsunan, bahin sa pag-ampo ni Moses para sa Israel, because of their rebellion. Kita makita tagtao rebelde ay ato patyon. Amen? Ato din sila i-reject. Rebelde mo. Oh. Pero si Moses, mga igsoon, tanawa ha, unsa iyahang gibuhat. Verse 7. Sugod sa verse number 7, hantod ni sa verse number 24. The Bible says, remember, and forget not how thou provokest the Lord thy God to wrath in the wilderness, from the day that thou didst depart out of the land of Egypt, until ye came into this place. Ye have been rebellious against the Lord. Nalimad ka na, kadugay nga panahon, nagsugod mo, sugod pa sa sinugdanan, rebelde na mong daan. And look how God, giunsa mo pag-preserve sa Ginoo. Verse 8, also in Horeb, ye provoked the Lord to wrath, so that the Lord was angry with you to have destroyed you. When I was gone up into the mount to receive the tables of stone, even the tablet or the tables of covenant, which the Lord made with you. Then I abode in the mount 40 days and 40 nights. I neither did eat bread nor drink water. And the Lord delivered unto me 2 tables of stone, written with the finger of God. And on them was written according to all the words which the Lord spake with you in the mount, out of the midst of the fire in the day of the assembly. Ang gisuwat sa Ginoo dito sa tablets, mga kaigsunan, mauto ang ilang nahimong meeting. Ang gitudlo sa Ginoo nila. Okay ba nata? Thou shalt not make any graven image. Usana. O tanaw sa tabo. Verse number 11. And it came to pass at the end of 40 days and 40 nights that the Lord gave me the 2 tables of stone, even the tables of the covenant. And the Lord said unto me, Arise, get thee down quickly from hence, for thy people which thou hast brought forth out of Egypt have corrupted themselves. They are quickly turned aside out of the way which I commanded them. They have made them a molten image. Tanawa, unsa ka-quick sila nakalimot. Nabiyaan sila 40 days and 40 nights. Nabiyaan sila ni Moses, mga kaigsunan. Ang nahitabo, mga igsoon, naghimo na sila og image nga ilang gi-worship.
Muna paghuman dito sa pakigmeeting ni Moses sa Ginoo, mga kaigsunan, ang Ginoo na nag-ingon, hala dong pagdali. Balikan na to kay ang imong, ang mga katawhan nakalimot sa akong gitudlo nila. Tanawa na ni kita, ato i-reflect sa tua. Makalimot sad bata? Sa mga gisugo sa Ginoo na to. Ana ta karibildi. Lahi man ni stiff neck mga kaigsunan kay wala di tam tuman gahig uba. Sugoon di mo lihok. Pero kaning rebildi lahi ngano man ni take magugag action in contrast to the command. Ingon ang Ginoo ayaw buhat og larawan. Kung sila gibuhat. Naghimog larawan. Gi-worship pa jud. Kada ko rebelde ana. Verse number 13. Furthermore, the Lord spake unto me, saying, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Let me alone. Tanawa, sa gisultis Ginoo, let me alone, that I may destroy them, and blot out their names from under heaven, and I will make of thee a nation mightier than, and greater than they. So I turned and came down from the mount, and the mount burned with fire, and the 2 tables of the covenant were in my 2 hands. Tanawa, pagadto niya, nagbitbit siya sa 2 ka tablet, nga nagmando, thou shalt not make any graven image. Unya, nagatubang siya sa mga tao. Iyon sa verse number 16, and looked, and behold, ye have sinned against the Lord your God, and had made you a molten calf. Ye had turned aside quickly out of the way which the Lord had commanded you. Naliman ka, nag-unsay gibati ni Moses mga kaigsunan nga nagbitbit siya sa 2 ka tablet nga naapil dito ang mando nga ayaw buhat og larawan. Unya tua mga tao naghimo. O ikaw Moses, unsa may buhaton nimo? Liman ka na, unsa na kalabad sa una. Verse 17, and I took the 2 tables and cast them out of my 2 hands and break them before your eyes. So atong ma-feel ang iyang anger mga kaigsunan. Pirting sukuan ni Moses, gibuak niya Ginoo gihimo ato. Iyang gibuak. Unya pagkahuman niya og buhat ana mga kaigsunan adto na siya sa Ginoo, and I fell down before the Lord, and as at the first 40 days and 40 nights I did neither eat bread nor drink water because of all your sins which ye sinned in doing wickedly in the sight of the Lord to provoke him to anger. Laliman ka na, murag nakapang-ihap pa siya sa iyahag sakripisyo eh. Laliman ka pag-adto niya, pagkigmit sa Ginoo, 40 days and 40 nights, wa ni inom og tubig, wala ni kaon. Unya, pagbalik niya, tuan na ang mga katawhan. Naghimo, naglaing Diyos. Verse 19, for I was afraid of the anger and hath displeasure wherewith the Lord was wroth against you to destroy you. But the Lord hearkened unto me at that time also. And the Lord was very angry with Aaron to have destroyed him. And I prayed for Aaron also the same time. Tanawa mga kaigsunan, bisan sa ilang karibilde, nagampo gyapon si Moses. Mao ni sa buhaton nato sa ato mga kaigsuonan nga mga rebelde. The best thing we can do is to pray for them. Pray for them. Dili na to sila pwede ipadakop. Iampo ra gyud na nato. Unya mas quick ang response sa Ginoo mga kaigsuonan. So giampo ni Moses sa ilang kagayg ulo. Hasta si Aaron nga nagpadala sa mga tao mga kaigsuonan. Kaya ang reason ni Aaron ani, napugos ko sa mga tao. Wa mo koy mahimo, daghan sila.
So ako na lang silang giuyunan. Uy, kung himuon gani kang leader sa Ginoo, ayaw agad sa mga tao, agad yung ka sa Ginoo. Bisag sila patanan, magkahiusa, in contradict to the teaching of the Word of God, mga kaigsunan, ikaw nga gisaligan sa Ginoo, you should stand very strongly sa pulong sa Ginoo, imo gyud nang ipatuman kung unsay gisulti sa Ginoo. Diha nasipyat si ayonon. Mao nay kalainan nila ni Moses. So sa netabo, and I took your sin, the calf which ye had made, and burnt it with fire, and stamped it, nalimban ka na pitik sukuan niya, and ground it very small, even until it was as small as dust. And I cast the dust thereof into the brook that descended out of the mount. Grabe, giunsa ka to niya pag pinupino. No? And at Tabera, and at Massa, and at Kibroth Hatava, ye provoked the Lord to wrath. Likewise, when the Lord sent you from Kadesh Barnea, saying, Go up and possess the land which I have given you, then ye rebelled against the commandment of the Lord your God, and ye believe him not, nor hearkened to his voice. Perting paita gyud ana pag ingon ana nag set up kasing-kasing sa mga tao sa Ginoo. Klaro ng kadaugan, di gihapon maangkon. Ngano? Darang reason. Ye have been rebellious against the Lord from the day that I knew you. Wa gyud in taon nakabakwi sa ilang kinabuhi. O karon, atong ipon ang katuigan aning simbahan na. Pila na ni ka years? Pila ka years na ni? 21 years. 21 years na ni nga church. Sugod pa sa sinugdanan nga naapil ka, giapil ka sa Ginoo aning simbahana. Have you heard God changing course? Unsa may nasabtan nimo sa movement sa Ginoo aning nga church? Asa man padong, unsa may gipabuhat? He never changed course. Ang uban ninyo wala naman diri sa pagsugod gyud. Naagyod sa kabataan mga igsoon, because that is the reason why I surrendered into the ministry. Children. Ug wa gyud siya nag-usab sa iyang paglihok sa akong kinabuhi. Now God have chosen you and put you into this body, into this ministry, and God is placing in your heart also the same call. O siyempre, the same call yun na. So what happened to that call? O ma-picture out ba nato ni mga tawhanang gikasab-an ni Moses sa ato ang kaugalingon? Are we obedient or rebellious? Di na ba manubag? Are we an obedient children of God or rebellious children of God? Muna kapait, the same mga kaigsunan, mga pamatasan sa mga tao panahon sa ni Moses ug ang mga Kristohanon karon nga parehas og dagan sa pangunahuna og kasing-kasing, sige la reklamo para sa kaugalingon. Ang unod sa mga pag-ampo sa mga Kristohanon karon para ra gyud sa iyang kaugalingong panginanglan, problema, kabug-aton. Pirmi lang ta mag-ingon, what about me? What about you? Di ba gigugma magkas Ginoo, giampingan magkas Ginoo, gipangga magkas Ginoo? What about you? There a question. What about God's command? Have you put yourself into it? Or naagyod ang pagka-rebelde nato? Instead of following God and doing what God wanted us to do,
we do something else. Naman tayo gibuhat. Nagibuhat ang mga Kristohanon. But what they did is not what God wanted them to do. Mga igsoon, usara gyud, very simple mission. Bring people to Christ, that their soul will be saved. The very reason why Jesus Christ gave up His life on the cross. The very reason why gibiyaan sa Ginoo ang iyang trono 33 years. The very reason, mga igsoon, nganong nag-establish yung church. Para mapadayon nato ang pagsabwag sa gospel that can save people from hell. Very simple. Pero asa nakatutok ang mga Christians? Personal needs. Personal problem. They're trying to do something in contrast to the will of God. That God promised that I will provide all your needs. But what Christians are doing right now? Trying to find what they need. Kasi tawag na to, anak. Di ba? Naanay Ginoo ang mga tao, ang Israel, naanay Ginoo nga nag-ingon, possess the land. Naana ang Ginoo, nag-provide sa ilang panginanglan. Pero nabiyaan lang sila 40 kadlaw, naghimo na sila ilang Ginoo. Anak kadali ang tao makalimot. So si Moses, perting guulan niya mga kaigsunan, rebuildi man mo eh. Rebuildi kayo mo. Ang Ginoo na mismo, nag-ingon, nakita na ko mga tao dong Moses, stiff neck. Muna niyo si Moses, sugod pa sinugdanan, na kung pagkailan ninyo, rebuildi na mong daan. Di ba Moses na kasagaran sa naitabo sa mga churches? Sa sugod sa imong pagkakristuhanon, di ba rebuildi ka daan? Ang mga unbeliever, rebuildi man na. So nagsugod ka pagka-rebuildi, kumusta ka ron? Obedient na ka or rebuildi gyapon? Mga kaigsunan, until ma-realize na to, that we are not following God, unya, pagkahuman, mo repent ka, mili ka, Lord, musunod na kunin mo ron, diha pa panahona mga kaigsunan, makakita kag resulta sa imong pagkakristohanon. Diha panahona, makakita ka sa purpose, makakita ka sa goal sa Ginoo para sa iyang buluhaton, goal sa Ginoo para sa mga Kristohanon sa ilang pagpangalagad, na ay goal ang Ginoo para nato. O gusto sa Ginoo makita nato na, ma-enjoy nato ang panalangin. Pinagi sa pagtuman. But when we stay being a rebel, God will destroy everything that could make us happy. Mao na nga, bisag unsaon nimong paningkamot nga magmalipayon ka sa imong pagkakristohanon, asa naman ang joy in my heart. Deep down in my heart. Pangitaon man. Ngano man, ang imong kalipay, nag-agad man sad sa status sa imong palibot. Ikaw ba ang Kristohanon nga bisag way kwarta lami kay ikatawa? O ikaw ang Kristohanon nga pagway kwarta wag yung lami ikatawa? Ang kalipay sa Kristohanon nga dili rebilde, wala nag-agad kung pilay sod sa iyang bulsa. Mo nang dili ta kasabot mga kaigsunan nga no man malipayon manggihapon ko ron. Bisag na ako sa tunga-tunga sa problema. Tungod kay dili gina-measure mga kaigsunan ang imong joy sa imong problem. Amen. It is not because na kay problema unya dili mahimong joyful diha sa Ginoo tungod sa problema, kanunsa man na nawa ang problem? Di man na mawa. Dapat mahimot ang obedient children of the Lord. Naa diha ang blessing mga igsoon. Because of their attitude, nakaampo si Moses. Because of the rebellion, nakaampo si Moses. Ikatulo, mga kaigsunan nga makita na to. Because of Moses' concern.
because of Moses' concern. Balikan nato gamay ang chapter 9 verse number 18. Na-mention niya mga kaigsunan, and I fell down before the Lord as at the first 40 days and 40 nights I did neither eat bread nor drink water because of all your sins which ye sinned in doing wickedly in the sight of the Lord to provoke Him to anger. So iyang ipakita sa mga tao, mga igsoon, ang iyang sakripisyo. Ang concern niya para lang maangkon sa mga tao ang panalangin para nila. Yan tusa niya 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Wa siya kaon, wa inom tubig for the people. Verse number 25 to 29. Thus I fell down before the Lord 40 days and 40 nights, as I fell down at the first, because the Lord had said, He would destroy you. Ug concern kayo si Moses. Nalima ka 40 days and 40 nights, I did not eat, I did not drink for you because of your sins. And God said, He will destroy you. Grabe iyang concern. Verse number 26, I prayed therefore unto the Lord and said, O Lord God, destroy not thy people and thine inheritance, which thou hast redeemed through thy greatness, which thou hast brought forth out of Egypt with a mighty hand. Remember thy servant Abraham, Isaac, and Jacob. Look not unto the stubbornness of this people, nor to their wickedness, nor to their sin. Nang magkaunsa na giingon ni Moses, ayaw na lang tanawa ni sila, Lord. Tanawa na lang ang sinugdanan. Tanawa si Abraham. Tanawa si Isaac. Tanawa si Jacob. Di ba? Nalipay ka na nila. Muna kita ba og kana kamo daghan mong anak? Tanawa na lang tong buutan. Ayaw na lang tong tanawang maldito. Kay maugtas man ka. O tanawa Ginoo, di ba naugtas sa mga tao? Gahi abag-o ani mga tawhana. Ngayon si Moses, Lord, remember Abraham, Isaac, and Jacob. Mura, og maminaw ta ni ba, makatawa tanong, grabe si Moses, no? Verse number 28, lest the land whence thou broughtest us out say, because the Lord was not able to bring them into the land which He promised them, and because He hated them, He hath brought them out to slay them in the wilderness. Munay segunda hirit ni Moses. No, wala na yung ingna nga tanawa na lang to mga buotan, Lord, ay ning maldito. Unya, what about katong mga tao nga dili imuha nga nagtanaw, tanawa na ilang Ginoo. Wala na kayag da ang mga tao, iyan na lapat yon. Yet they are thy people, and thine inheritance, which thou broughtest out by the mighty power and by thy stretched out arm. Ikatulong hirit ni Moses, mga kaigsunan, Lord, imo man will you destroy your own? They are your inheritance. What a concern to God's people. If all the people of God have concern to each other, mga kaigsunan, like Moses, di gyud ta mga kaigsunan makatugot nga naay Kristohanon nga mapatay sa yawa. Na maguba sa yawa ang ilang kinabuhi, di kita matugot. Mga igsoon, nya usahay sa atong concern kintahay nga dili sama sa concern ni Moses, sa atong concern kintahay kita na mismo may mahimong kanang judge sa mga Kristohanon nga nangasipyat. Concern kintahay ta sa church, pero atong gipatay ang kauban nato sa church. Kabantay mo sa mga lihok, mahimot ang judgmental people. Usana ka problema sa church. That should not be. Amen? Dapat naa diha ang Galatians 6:1. Kita nga wala na biktima, dapat kita mo restore nila.
Kita may mutabang nila, makabarog silang balik, kay basin ikaw na sad sunod, kinsa man unya ang mubira nimo, kung ikaw na sad ang nabiktima sa yawa. We should not be a judge, we should help each other. O man ta kay bawg, unsay mga pangitabo sa sunod. But we know what is the will of the Lord is. We know the reason why God built the church. We know the reason why, mga kaigsunan, God wanted us to stay focused on Him. Because the devil, mga kaigsunan, is like a roaring lion. Nangitag kinsa iyang tukbon. And he will not stop. He will not stop. But if there will be a person like Moses, mga kaigsunan, tanawag unsay buhaton sa Ginoo. Aritas chapter 10, 1 to 5. Di ba, giguba niya ang tablet? Importante ba to? Yes. That was very important. Nga giguba ni Moses. And at that time, the Lord said unto me, hew thee 2 tables of stone like unto the first, and come up unto me into the mount, and make thee an ark of wood. Tanawa, wag yun nagisgot si ang Ginoo, wag yun nagisgot kang Moses, nganong imo manggibuak ang tablet? Wala. God is an understanding God. Ang iyang kasing-kasing mga kaigsunan, malumo kayo para sa iyang mga tao. Gisabot niya si Moses nga, nanghagis siya, ang tablet gilabay, gibuak. So iyang giingon, dong, hala, pagbuhat ug balik. Sa permiro, ang Ginoo mo'y naghulma gyud sa tablet. Oh, nya, siya gigasuwat. O karon, niyon giingnan si Moses. Hala, paghimo dong, kanang sama sa permiro. Oh, imo magibuhag, paghimo niya, karon. In verse number 2, and I will write on the tables the words that were in the first tables which thou breakest, and thou shalt put them in the ark. No, ay nagbuka ha. Gipabuhatan na daan sa Ginoo butanganan para basig sa puto na pug kaala taguhin na diretso. And I made an ark of shittim wood, and hewed 2 tables of stone like unto the first, and went up into the mount, having the 2 tables in mine hand. And he wrote on the tables according to the first writing, the 10 commandments, which the Lord spake unto you in the mount, out of the midst of the fire, in the day of the assembly. And the Lord gave them unto me. And I turned myself and came down from the mount, and put the tables in the ark which I had made, and there they be, as the Lord commanded me. Maunay obedient. If we are just going to do as the Lord commanded us to do something for Him, why problema? Kung na magaling problema, mo na mga intervention sa mga kaaway, mga kaigsunan, but everything is under control. Muna kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo, do not focus on what you have right now. Focus on the will of God. Focus on the direction where God wanted you to march on. Kaya kung sige tagtanaw, pila na tagkatuig, ingon ani gyapunta. Huwag ipatay atong building. Resulta ni, sa imong wala pagtanaw sa unahan kung diin ka gipalakaw sa Ginoo. Nakibaw ka asa ka gipalakaw padung sa Ginoo? Ikaduha pangutana, nagpadung ka dito? Yan, nangita kag provision? Nga wa man ka ni tuman, wa man ka ni marcha, padung dito sa gisugo sa Ginoo nimo? Padung man ka pagmarcha, mga kaigsunan, sa pagpangita sa imong pagkaon? Pangita sa imong personal nga panginahanglan? And how can God bless you, bless us as a church, if God cannot see in us the obedient heart? If God is seeing us as rebellious children, there is no blessing. So let each and everyone pray like Moses. Let's have concern to each and everyone.
to point us to the work of the Lord, mga igsoon, dili sa atong personal nga mga problema unsa diha. Na ang blessing. Di kita kaingon mga igsoon nga na kalimot man tingay Ginoo nato. Wa kalimot Ginoo nato eh. Kita mo'y nakalimot sa gisugo sa Ginoo. Amen? So God knows how to turn everything upside down for you. To bless you. Dali man ka, papawaon niya ang mga kaliwatan para maangko nimo ang ilang mga kabtangan. Nalimad ka na. Ang mga anak kims, nga kadagko ang mga tawhana, gipapahawa sa Ginoo para maangkon sa mga Israelites. Oh. Unsa pa may mga giant sa imong kinabuhi. Mo na nagpabili ng giant tungod kay ikaw may nagsigatubang ana niya, ikaw man nagsamot kag gagamay, mura na kag grasshopper. Amen. You are defenseless and worthless in front of your enemy. Now, let's go back to the Lord. Let's pray to Him. Like how Moses prayed to God. Amen? Intercession is very important. Kaya nakita na to, wag yung problema sa Moses. Wa na suko ang Ginoo kang Moses. Pwede rin siya maingon nga, tawhana, wala dyan ko mahimo ano nila. Pero grabe yung pagpatunga. Nakita ninyo yung pagpatunga, mga kaigsunan? Grabe kayo yung paggunit ba? Nga, wala buhian na gud to, i-destroy na gud to sa Ginoo. Pero grabe yung pagkupot, pagpatunga niya sa Ginoo o sa Israel. Ingon ana mga kaigsunan, dapat ingon ana ta. Don't let go. Don't let go. Have an understanding heart and have the will of God in your heart. Perfect combination. Nindot kaayo ang atong padulngan ana mga igsoon. Every head bow, every eye close. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for the lesson nga imong gihatag kanamo karon kabahin sa concern ni Moses sa Israel. Lord, nakita namo ang pagka-gahig-o sa Israel. Nakita namo ang ilang pagka-rebelde. Pero salamat kay Lord nga nakita sa namo ang gidak-on sa kasing-kasing ni Moses para sa mga katawhan nga imong giintrigo ngadto niya. We can see his obedient heart to you, Lord, and we want to follow him. We want to have the same character nga naa kang Moses. Help us, Lord, nga makopya namo. Sa pag-apply namo sa buluhaton nga imong gihatag kanamo karon. Help us not to be selfish and greedy. Help us, Lord, nga naa sa among kasing-kasing ang pagtabang, ang pagtuman sa imong gisugo, whatever it is, lisod o sayon, ang importante, Lord, naa makita namo sa imong pulong. And thank you so much, O God, for each and every one nga nagpabilin sa pagtuo diha kanimo, Lord. And I pray that as we gather our faith diha kanimo, Lord, sa among pag-ampo, tuguti, Lord, nga makaabot sa imong trono ang among mga prayers. Salamat kay Lord once again, and thank you for the victory sa message nga imong gihatag karon. Imo ang himaya ug dungog, Lord, niining tanan. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. It's all stand.